Nagmamakaawa na sa gobyerno ang ilang misis na mga OFW na stranded sa Saudi Arabia. Wala na raw makain ang kanilang mga mister dahil pati ang tulong pinansyal ng gobyerno, hindi pa nila natatanggap. Nakatutok si Tina Paniman Perez. Umiiyak na humingi ng tulong sa Kamara at mga ahensya ng gobyerno ang mga misis na mga OFW na stranded na ng ilang buwan sa Saudi Arabia. Kagaya po ng husband ko, wala po siyang SIM card, wala po siyang load. Alam niyo yung pakiramdam na hindi makaano sa amin, walang pera, high blood, hindi makainom ng gamot. Habang kinukwento ni Edna ang paghihirap na pinagdaraanan nila, tahimik na nagpupunas ng luha sa kanyang likuran ang mga misis ng ibang OFW. Ang problema kasi ni Edna, problema rin nila. Tiklop tuhod po ako humihingi ng tulong na mabigyan sila. Kasi po sa ngayon, wala pa pong taga-OWA na pumupunta sa kanila. 11,000 Pilipino ang nawalan ng trabaho sa Saudi dahil sa pagbagsak ng presyo ng langis. Kung hindi nagsara, ang maraming kumpanya nagbawas ng mga tauhan dahil dito. May hindi mabigyan ng exit visa, walang pamasahe pa uwi, maraming back pay at utang o di kaya'y naghihintay pa ng benepisyo. Ilan sa kanila, nakuhanan ng GMA News kamakailan sa Jeddah na nangangalkal na ng basura para lang may makain. Si Brian Manluta, dating head engineer sa isang kumpanya sa Saudi, nakauwi sa Pilipinas matapos padala ng misis niya ng ticket sa eroplano. 5 buwang sahod at iba pang benepisyong umaabot ng 820,000 pesos ang di pa niya nakukuha mula sa dating kumpanya. Kung hindi po ako nakauwi, malamang kasama na rin po ako dun sa mga... Pero hindi naman po siguro sa mga nagkakalkal ng basura doon, nagsa-sideline, naglilinis na po ng mga toilet sa mga bahay-bahay doon para lang po may makain sila. May mga OFW rin daw na pinagtangkaan na ang sariling buhay. Meron pong naglaslas ng liig, naglaslas ng pulso. Meron pong nagbigti na isang welder na empleyado rin po ng isa sa mga kumpanyang nagsara dahil na lang ay hindi na makapagtapos ang kanyang anak at sa sobrang frustrations. May 20,000 pesos na financial assistance dapat sa kada apektadong OFW at 6,000 pesos kada pamilya. Ang OWA naglabas ng mahigit 58 million pesos na tulong para sa halos 4,000 OFWs at kanilang pamilya. Pero may mga hindi pa nabigyan ito. Pati po yung 20,000, hindi pa po sila natatanggap. Bakit po ganon? Kahit man lang sana makabili sila ng pagkain nila, inihigitan pa raw po sila. Tutulong daw ang Kamara na kalampagin ng mga ahensya ng gobyerno para maayos na ang master list ng mga apektadong OFW para mabigyan ng tulong. Ang POEA naman, itinigil muna ang pagpapadala ng mga trabahador sa mga apektadong kumpanya sa Saudi. Hininto na po natin, matagal na po, hininto na natin yung recruitment. Tutulungan din daw ng POEA na makahanap ng ibang trabaho ang mga apektadong OFW. Si Labor Secretary Sylvester Bello III, pangungunahan ng isang delegation sa Saudi sa susunod na linggo para tulungan ng 9,000 pang OFW na stranded doon. Sa lahat, kami po ay nananawagan sa ating mahal na Pangulo na Bagong Halal na sana matulungan kami dito sa Saudi Arabia sa company namin, Saudi Bitcoin. Kami po ay hindi na pinapasahod ng aming company simula pa noong December hanggang sa kasalukuyan. Kami po ay nanghingi ng tulong na sana kami po ay mapauwi na kasi hindi na nila binibigay ang sahod namin tapos ayaw na kaming papauwiin. Yung ahensya po na napalis sa amin sa Pilipinas first CPM manpower exponent po. Si Ma'am Leia po, yung nag-process sa aming mga papeles. Si Ma'am Leia, Danisa Ferrer. Pinukwento po na sa pamilya namin na maayos yung kalagayan namin dito. Pero yung totoo po, mag-aanim na buwan na po kami walang sahod dito. Kailangan na po namin, humingi na po kami ng tulong sa bagong presidente ngayon. Mayor Duterte, tulungan niyo po kami kasi naghihirap na po kami rito. Gusto na po namin umuwi kasi hindi na po kami nagtatrabaho ngayon. Pinapabayaan kami ng kumpanya, puro pangako, hindi naman natutupad.
humingi na po kami ng tulong sa Pulo OWA dito sa Saudi po, pero wala din po silang aksyon. Pinabayaan lang po kami. Tuturo lang po kami, humingi lang kami ng tulong din sa Pilipinas. Wala naman po silang aksyon dito. Patambay-tambay lang sila. Puro lang pinapangako ni Ma'am Lea, napapauwiin kami pero hindi naman kami pinapauwi. Puro lang kasinungalingan, sinabihan pa yung pamilya namin na sumahod na daw kami rito. Wala naman kaming sahod. Mawa na po kayo sa amin, tulungan nyo na po kami, ang bagong Pangulo. Sana po, tulungan nyo na po kami kasi ang pamilya ko nagugutuman na po, 6 na buwan, hindi na ako po nakapagpadala ng pira sa kanila. May anak pa po ako na araw-araw ginagatas ko po. Sana po, tulungan nyo naman kami dito. I-rescue naman kami po dito. Marami po kami dito. At napakasinungaling po ang agency namin sa Pilipinas. Sinasabihan na kami na nakasahod na po kami. Pero ang totoo po, hindi kami nakatikim ng sahod hanggang ngayon. 6 na buwan na hindi po kami nakatikim ng sahod. Sana po, tulungan nyo na po kami. Maawa na po kayo sa amin. Maawa na po kami. Gusto na po namin umuwi sa Pilipinas. Alam nyo, hirap din sa ibang bansa. Palagi sa pamilya, nagtitiis. Para sa kanila. Hindi ka pwede magpahinga. Wala kang karapatan. May sakit ka, trabaho ka. Kamis. Hindi ka pwede umuwi ng Pinas. Wala ka pang dalang pera. Kaya naman na naisip yung mga ibang bansa. Subukan nyo. Pag-isip muna kayo. 10 beses yung pag-isipan. Dito, kahit may sakit ka, nagtatrabaho ka. Ngayon, Sabado ngayon, gusto nagpapahinga ako, katrabaho pa rin ako. Hirap dito, tambakan trabaho. Ginusto ko naman to eh. Hindi ko kailangan ng hawa ng ibang tao. Dapat na, naalam ko sa sarili ko na may kakayanan din ako. Kaya pwedeng umuwi ng Pilipinas. Wala ka pang dalang pera. May kontra ka, magbabayad ka. Hirap dito. Kape mo lang, magdasal. Magdasal ka na magdasal. Yun lang magiging kakampi mo. The more na ginusto nyo mag-abroad, pag-isipan nyo kung kakayanin ba ng sikmura nyo yung mga nangyayari dito sa ibang bansa. Hindi lang ako nakakaranas nito. Napakarami. Hindi lang ako. Sa mura kong edad, nag-abroad ako. 21, 20 na ako. Sana naglalaro pa lang ako dun sa amin. Dito, hawak mo, forklift. Ayan. Forklift ang hawak mo. Para magpalita na napakarami. Wala akong dapat pagsisiyan. Ginusto ko to. Ngayon, may sakit ako. Nahihirapan ako huminga. Walang makakatulong. Tapos, puro sa Pilipinas, puro masasamang balita. Hindi nila alam. Ang hirap dito. Gusto nila magandang sapatos, magandang damit. Dito, hindi mo inisip yung magagandang damit, magagandang sapatos. Inisip mo, mabuhay mo sila na mas marangat. Hirap buhay yung OFW. Pagod. Hindi mo inisip, huwag mo isipin magpahinga. Isipin mo, pag nagpahinga ka, paano yung pamilya mo? Tululuwa ka. Pasko, bagong taon, Christmas, lahat yan. Dadarasin mo dito, natutulog ka, puta. Niisip mo, pamilya mo sa Pilipinas. Tapos, pag tinawagan mo, sabihin na sa'yo, wala kaming internet, wala kaming ganyan-ganito. Padala mo naman kami. Hirap.
Hindi ko kailangan naawa ng maraming tao. Tayo na yan. Wala. Kapit. Na mag-aalaga sa'yo, hindi sarili mo. Pag nagkasakit ka, sarili mo. Punta ka hospital, sarili mo. Kakain ka, ikaw mag-isa, sarili mo pa rin. Hirap dito. Kaya wala kang karapatang umuwi. Uwi ka. Baka kang pera. Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Ikwan.